Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa kasalukuyan po ay wala si Brother Willard at ganoon din si Brother Nelson. Kaya ang tatayo po ngayon ay yung mga estudyante nila. Kaya sa umaga po ito, ang inyong makakasama ay ang mga young teacher po. Bali, dapat dalawa po kami ni Brother Jangar ang tatayo, ngunit mayroon po siyang mahalagang ginagawa ngayon. Kaya pagdalitaan ninyong pakinggan ang aking munting mensahe sa umagang ito. Sa umagang ito, ang nais kong buksang paksa ay patungkol sa faith and baptism. Dalawa po yan dahil maraming naniniwala ng mga sekta at mayroong naniniwala na faith lamang maliligtas na. Dahil kaya po namin nandito upang makamit natin yung buhay na walang hanggan. Yun lang po yung dahilan kung bakit tayo sumasamba tuwing unang araw na sa linggo. Upang makamit natin yung buhay na ipinangako ng Diyos. Dahil dito sa mundong to, sa lupang ito, pansamantala lang po tayo. Pansamantala lang tayo dito. Siguro mahaba na sa atin yung 70, 80 years na tayo mabubuhay dito sa lupa. Ang pinakatirahan natin is yung hell or heaven. Yan po yung talagang destination ng mga taong kung sumunod ka sa ating Panginoon si Kristo sa kanyang mga utos, sa heaven ka pupunta. Pero kung ikaw ay hindi sumunod, sa hell po tayo pupunta. Na alam naman natin, ang hell na ito ay punong-puno ng pagdurusa. Na kapag mapunta tayo sa heaven, ay araw-araw po tayong masaya. Wala nang lungkot, wala nang problema, wala nang stress. Yun po yung ibibigay sa atin ng Diyos kung makamit natin yung buhay na walang hanggan. Simulan natin ang ating pag-aaral dito sa Mark 16:16. Saan po, meron din po kayong dalang Biblia. Mark 16:16 na ang sabi po ay ganito. Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Dahil po ang nakalagay dito sa John 3:16, John 3:16, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinangahawakan ng ilan. Na ang sabi kapag sumampalataya ka lamang, is ligtas ka na. Ngunit, kung sasaliksikin natin at aralin natin ang banal na kasulatan, ang sabi ng Mark 16, verse 16, kailangan mong sumampalataya at mabautismuhan. Bakit? Isa ito sa requirements upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo maligtas. Ano po sabi dito? Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan. Kasi ang nakalagay dito sa John 3:16, ang sabi dito, ang sino man sumampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pagdating sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya, hindi lang natatapos sa pananampalataya. Kailangan po natin magpabautismo. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. See? Hindi po sapat yung faith lamang. Kailangan po natin magpabautismo. Bakit kailangan natin magpabautismo? Utos po ba ito? Utos ba ng ating Panginoon si Kristo na magpabautismo? Ang sabi ng Matthew 28, 18 to 19 at 20. Ang sabi niya, tahasang sinabi ng ating Panginoon si Kristo na tayo po ay magpa-bautismo upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanilang mga alagad. Lumapit si Jesus sa kanilang mga alagad. Kung gagawa tayo ng timeline, 100 years of silence na walang ipinadalang propeta ang ating Panginoong Jesucristo. Last days, as time passed. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo around 33 AD. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Kasi ang punto ito sa Matthew 28 verses 18 to 20, aakit na po siya sa langit nito. Ang sabi niya,
Lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad. Ito si Jesus Christ. Nilapitan niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, lahat ng kapamahalaan sa langit. At lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. Kaya ang kapamahalaan, ang doktrina ng ating Panginoon Jesucristo ang ating sinusunod ngayon dahil ibinigay na ng Ama ang kapamahalaan sa ating Panginoon Jesucristo. Nasa Matthew 17 verse 5 po yun. Ang sabi ng Ama sa Anak, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kung may papakinggan, meron pong sasabihin. So kasama ito sa sasabihin ng ating Panginoon Jesucristo na kailangan magpabautismo ang lahat ng mga tao. Ang sabi sa 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi, bautismuhan ninyo ang lahat ng mga bansa. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kailangan na baptism upang magkaroon ng kaligtasan. Dahil ito yung nakasulat doon sa John 3, verse 3 na hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ka ipapanganak ng muli. Yung tinatawag na born again. Ang binabanggit po na born again dito is hindi po ito samahan. Ito po ay patungkol lamang doon sa pinag-uusapan ng ating Panginoon Jesucristo na si Nicodemo dahil tinanong niya, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan mong ipanganak ng muli. So, hindi ka ipapanganak ng muli, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil tayo po ay lalakad sa panibagong buhay natin. Kung tayo ay ipanganak o kung tayo ay pag-bautismuhan, aalisin na natin yung ating datihang pagkatao at tayo ay lalakad na sa ating panibagong buhay. Di ba po tayo ay kapag pinanganak sa sinapupunan ng ating ina, nandun tayo sa loob ng tubig na kapag nilawan po tayo, lalakad tayo sa panibagong buhay. Sa lupa na ito. Sa spiritual, tayo po ay kailangan natin ng upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pangalawang panganganak. Yan, sa John 3 verse 3 po yun. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan natin magpabautismo. Ang sabi sa 28 verse 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya kung sinabing utos ito, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita sa kanyang mga alagad na kailangan bautismuhan ang lahat ng mga tao. Yung nakikinig at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo na magpabautismo. Kasi ang opinyon at pinaniniwalaan ng iba, bakit yung ibang sumampalataya naligtas dahil ito, bilanggo. Yung ating Panginoon Jesucristo nung siya ay nakapako sa krus, Jesus Christ, ito yung bilanggo, hindi naman daw siya napabautismuhan, kaya siya naligtas. Ang unang punto po dyan, kaya siya naligtas dahil ang ating Panginoong Jesucristo na ang tagapagligtas. Siya mismo. Yan po kasi yung pinakatuwiran ng iba, kaya hindi na sila nagpapautismo. Ang unang punto po dyan, ang ating Panginoong Jesucristo na ang kausap itong bilanggo na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, gayon pa lamang dadalhin na kita sa sinapupunan o sa paraiso. May kapangyarihan ng Panginoon Diyos na magligtas ng kaluluwa. Dahil ang sabi niya sa John 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makapatutungo sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo lamang. Siya ang susi patungo sa kaligtasan.